Hanggang ngayon, hindi tulog pa ho siguro si Baste, mga kababayan, hindi pa ho sumasagot. Baste! Tingin ko kailangan gumising ka na. Bakit? O eto, nag-aaway na din si Koopman at si ano, si Roque. Detention. Sila po mismo, mga kababayan, mukhang hindi na nagkakaintindihan. Sinupalpal daw ni Koopman, mga kababayan, mga boss chief amo, eto pong si Barbie 1. Oh, bakit may 1 mark? Kasi may 2 na. kung may Barbie 1 na, may dati Barbie. Ngayon may 2 na. So kailangan lagyan na natin ng 1 and 2, lagyan na natin ng numero. Hindi na pwede yung basta Barbie lang. Malilito ho kayo, mga kababayan. Boss Mark, sinong Barbie ang tinutukoy mo? Yung 1 ba o yung 2? O ito yung 2. O, kilala nyo na kapag ka number 2. Siyempre, yung number 1, alam nyo na yun kung sino. Yung number 2, ngayon lang natin napagtanto. Ay, Barbie pala. O, pakinggan nyo po si Koopman, mga bossing ha. Habang sinosoplak po sila nag-aaway na. Attorney Kaufman, is your legal team actively considering the options reportedly raised by Attorney Harry Roque to file a separate civil action under Dutch domestic law challenging the legality of Mr. Duterte's or President Duterte's arrest and detention? Perhaps you could enlighten me. Where is Harry Roque proposing to file this? Under Dutch law? Under Dutch legal law. And what's the nature of this? Has he mentioned it in the media? No, not yet. Because it was proposed that Actually ho, itong dalawa na ito, mga boss chief mo, sir. No? Sa nakikita ko ho, pati po yung mga vlogger ng mga DDS, pati po yung mga gusto na talagang makauwi ang dating Pangulong Duterte. Nahahalata din nila si Koopman na tipong ang galawan ho, pampabagal lang eh. Yung tipo bang nako mas mahaba itong kaso na ito, mas okay para sa akin, mas buhay ang pamilya ko. Kumbaga hindi niya nirerekta eh. Yung kay Roque naman din ho, mga kababayan, pang sarili lang din ang habol ni Roque, mga bossing. Bakit to? Nakikisakay na lang po siya sa politika eh. Kailangan niyang mapanindigan, kailangan niyang matindigan ho, mga kababayan, yung ginigipit sila ng gobyerno ng Pilipinas. Di ba? Tingin ko ho dito sa dalawa na to, parehas lang po na pansarili ang iniisip nitong mga ito. Pero hindi tawag dito, hindi para kay dating Pangulong Duterte. Sabi ni Jess, crazy scream daw. Boss Mark, opinion ni Roqueta. Separate legal remedy filed under Dutch laws could be a possible option. Are you actively proposing the same? Well, this is not the first time I've heard such a crazy scheme. I would put it that way. Sinabi nga, do? May topak na siguro si Roque. Kaya nasabi yun ni Koopman. Because at the end of the day, the Netherlands have to be involved in any request to release an individual from the court, because in order to go to a target country or country where... Tsaka ito mga bossing, yung banat nila, parang babanat sila, mga boss, no? Para maipagtanggol ang dating Pangulong Duterte o hihiling na mapalabas, mapalipat ng bayan, ikulong sa ibang bayan ang dating Pangulong Duterte, pero kulang-kulang yung mga galawan ho nila. Biruin mo magsasubmit ka ng interim release tapos yung pala kulang-kulang. Pero isa lang ho talaga pinapaniwalaan ko diyan sa interim release na yan kung bakit po biglang kumambyo sila, mga bossing. Kung bakit biglang kumambyo sila, kasi nga yung akala nila o ini-expect nilang mga bansa na tatanggap sa kanila, ayun, isa-isang tinatabla sila. No? Sabi ni Jess, more delay, more money. Wais nga itong si Attorney Koopman na ito. Biruin nyo mga boss. Bali-balita, ang per buwan ni Koopman ay 150 million. Sabi ko nga ho sa inyo, sa loob ng isang taon 1.8 billion ho ang magagastos nila kay Koopman pa lang paano pa ho kaya, mga kababayan,
yung mga lawyer, ilan yun? 16 na lawyer. O, 40 million. Hindi ko alam kung 40 million per lawyer or 40 million lahat na sila doon. So kung susumahin po, mga 2.2 million acceptance fee nung mga lawyer na yon. Ang daming perang umiikot po, mga kababayan. Kung magkukwenta ka, mapapatanong ka talaga, saan nanggagaling itong mga pera na to? 'Di ba, Ma'am Chris Rose? Oh, salamat po. Mag-like daw kayo. Sabi ni Madam Chris Rose. Oh. At paki-follow daw po ang Facebook page natin. 'Di ba, Sir Joel? Oh, ng Ceresa Force? Oh, tuloy. The person has selected to be the place for him to be under house arrest. Should obviously the pre-trial chamber agree, he would have to pass through the Netherlands territory. So to initiate a case in the Netherlands against the Netherlands would be a big mistake. Oh. Sabi ni Rhino Hernandez, malapit na kasi ang Setyembre, ICC trial, kaya lahat na ng drama ay gagawin na nila. Sa ospital, lahat ng dahilan para maawa ang mga judges ng ICC. Overacting lang daw. O, tingnan nyo. Overacting lang daw. At ano yung arti-artihan lang para mas masarap doon sa sa ospital manatili. Ganun ba? Parang yung yung isa yung kasama. Tignan mo yung matanda, sabi daw ng mga DDS. Sabi nung reporter doon, tignan mo yung mata niya nung nakita tayo biglang ipinikit. Ganun ibig sabihin, ganun lang din si dating Pangulong Duterte, arti-artihan lang. Or, sige nga, alamin natin kung totoo ba talaga na isinugod sa ospital, mga kababayan, ang dating Pangulo. O eto. Ito na isang pulis. Ay, si Boy Boxing. Si Boy Boxing, mga kababayan. Ako, hindi naman hinahamon ni Torres. Kami na lang ang boboxing, kami na lang ang lalaban. Laban yan nung may mga titulo. Laban yan nung mga mga sikat. Tayo, sa gigilid lang tayong mga vlogger. Ano po? Huwag tayong, ako na lang ang lalab. Po boxing ka pang ganun. Taga-vlog lang tayo. I-vlog na lang natin sila. No, pagka yung meron lang tayo dito eh. Oh, ganun pa oh. Tingin ko hihingalin din to eh. Oh, wag niyo akong hahamunin. Porket alam niyo na malayo ako at hindi ko kayo mapupuntahan diyan, baka hamunin niyo ako. Ay, kung nandiyan ako eh, bakit hindi? Oh, di ba? Pag vlogger lang. Oh, wag nang makikisali. Eh, yung si Baste, kahit papaano, acting vice mayor. Oh, si General Torre, PNP chief. Oh, sila lang. Wala nang sumasali-saling ket-ket. O sige, sabihin mo na nga, sasabihin mo? Medyo meron nga lang hindi magandang balita, mga partner, kasi Magandang hindi balita. Ano daw? Meron daw po silang hindi magandang balita, mga partner, kasi daw medyo meron nga lang hindi magandang balita, mga partner, kasi kahapon po, hindi lang ipinalita ni VP Sara, pero si Pangulong Duterte parang inilabas ng facility para ma-check up. So okay lang. Hindi kaya tumaas ang presyon nung nalaman niya, naku, Barbie yung anak. Hindi kaya, Diyos ko po, pagkatagal-tagal ko sa serbisyo, ang ipinakilala ko, ang inimwestra ko sa mamamayang Pilipino, atapang-atao ako. Tapos eto, yung isa sa anak ko, wala. Puro alibay. Ay, Barbie. O, di ba? Nasira po ang apelidong mga Duterte bilang matapang dahil po kay Baste Duterte, mga kababayan. Hamon! Hindi pala kayang panindigan.